Promising lead actor. Yan ang poging si Chester Gracia. Bida sa pelikulang Punit na Langit. At ngayon, handang patunayan kung bakit masarap magpapunit sa kanya. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guapo. WTFU! Puma-perfect yung mukha mo, kuya. Thank you. Ang ganda ng ilong mo, totoo yan. Oh, ang ganda ng mata. Maganda ang ngipin. Oh, naku, ituloy mo talaga yung pag-aartista mo. Oh, go. Lalaking-lalaki yung itsura. Ano siya, parang lalaking-lalaki, pero may wholesome side, pero parang may pagkaman. Ano? Ang nagturo talaga sa akin ng tamang preparation dyan, si Ma'am Angeli. Bayani? Sino Ma'am Angie? Quintas, hindi. Angeline Quinto? Hindi. Sino? Sino? Si Ma'am Angeli ka, tinuruan niya. Baka mama tawag mo sa kanya? Yes, ma'am talaga tawag sa kanya. Kasi bata pa yun Yes, pero for the respect. Kay Angelic Kang. Yes. Oo. So, okay. Anong tinuro sa'yo ni Angelic Kang? Yung preparation Kumang. yung tinuro niya sa akin is hygiene ang importante sa lahat. Oo naman. Oo, kasi syempre didikit ka eh. Oo. Didikit ka sa... Hindi ka na didikit, lalaplapin mo pa. Sa yun. Puro puwet lang pinapakita mo? Yes. Harap? Hindi pa. Pero papayag ka ba? Halimbawa, ito na. Isa na namang malaking proyekto, pero ang request, papakita ang harap. Frontal nudity. Yung ba yung tawag doon? Frontal nudity? Maglalakad ka, halimbawa, sasalubungin mo isang bading. Tapos lalabas ka ng shower, yung mga ganyan, mabilisan lang, pero frontal nudity. Lalabas ka ng shower, tapos magugulat ka, may bading dun sa labas. Payag ka. Bago ang lahat, hello naman kay Ruel na 1 year na nating YouTube Platinum member. Maraming salamat naman sa suporta sa WTFU at dahil dyan, para sa'yo ang episode na ito. Sampung nag-iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, palarong Boylets at Becky's. Ang gumigiling sa sarap, Felix Bacat Dance Challenge. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, The Sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfood.com. Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka ring maging YouTube channel member. I-click mo lang ang join button sa aming homepage. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at kasama natin si Chester... Ako hindi ko maduktungan. Nag-iisip ko iba. Chester... Terry, wag mo ako Terry. Si Chester Gracia. Hello naman sa'yo. Hi, Mr. Fu. I'm sure na-excite sila nung nakita kanila. Kasi, alam na alam nila kung anong pinagagawa mo. Wala kang ginawa kundi magbubad. Wala kang ginawa kundi kubangkang. Sa Viva Max. Yes. Ayun na, nahuhulog tuloy yung mga gamit. Kamusta ka naman, Chester? Ayos lang. Good to be here. Thank you very much. Ang pogi mo sa personal. Pogi ka naman doon sa mga series mo, sa mga pelikula mo, pero mas pogi ka sa personal. Tama yan, desisyon mo na nag-artista ka. Salamat, Mr. Fu. In fairness. Meron ba siya iba pang kamukha direct, maliban sa siya ay si Chester Gracia?
Allen Dizon. Oh. Pero kailan ba si Allen Dizon? Oo naman. Yes. Si Anna Dizon. Basta, in fairness, lalaking-lalaki yung itsura. Ano siya, parang lalaking-lalaki, pero may wholesome side, pero parang may pagkamanya. Pwedeng pwedeng manyak, pwedeng wholesome. Yes. Pwedeng daddy, pwedeng minsan tonton. Tonton diva. Gutierrez. Fairness naman. Okay. So, ikaw, talaga namang may mga proyekto ka sa Viva Max tulad ng, alam ko yung Tayuan. Yes. Parang conductor ka ba doon? Yes, yun yung unang lead ko. Sino yung ka-eksena mo doon, Girlash? Si Ma'am Angelica. Angelica? Yes. Oo, okay. Tapos, ano ba yung mga iba mo pong ginawa sa Viva Max o ginagawa sa ngayon? Sa Viva Max na gana din ako ng series. May mga short scenes din ako na ginagawa din. Ayun. Most likely, bago din sumalang sa Viva Max, nag-workshop din ako. Okay, sige. Balikan natin. So, bago ka naging artista sa Viva Max, ano yung ginagawa mo? First na OFW ako. OFW? Yes. Saan ka nagtrabaho? Sa Caribbean Islands. Okay. Sa may Cayman. Yun ay like for 2 years, nag-food and beverage ako. So, na-appreciate ko yung work ko doon kasi iba yung buhay sa abroad. Okay. Yes. Tapos, 2 years ka bumalik ka ng Pilipinas. Yes. Ano naman ang ginawa mo? Yan, call center din ako. Call center? Tapos, syempre, bukod pa doon, nag-aral din ako ng barista. For credentials yun, para pagka bumalik ako doon, meron na akong bagong karagdagang kaalaman. Karagdagang kaalaman para kasi hinahanapan ka doon ng credential pagka mag-work ka for specific position. So, nag-aral ka ba? Undergrad ako. Undergrad ka ng? Undergrad. Ng anong kurso? Ng STI. Diploma in Computer sa STI. Talaga. Okay. So, nagbarista, nag-call center, and then bumalik ka na ng abroad. Hindi pa. Babalik sana ako. Kaso, ayun. Pinigil ka ng isang bading. Sabi niya, habang nakatapis siya ng kumot na ganyan, nasa lampshade siya, sabi niya gano'n, huwag ka nang bumalik. Pubuhayin kita ako nakaganon siya. Kasi ko naman nandun ka sa tabi ng kama, nag-yoyosi ka. Dahil nagpapaalam ka sa kanya na babalik ka na ng Cayman Island. Tapos, ayaw kanyang pabalikin. Tama? Nakaganon siya ng tap. Huwag ka nang bumalik. Pinigil ka niyang gano'n. Habang wala kang brief. Gano'n. Bakit? Ba't di ka natuloy? Namula siya. Parang totoo yung story ako. Sige na nga. Hindi sa kwarto nangyari, sa sala. Well, ayun. Nag-start ako ng mag-try sa mga Facebook o ano yung pwedeng gawin ko pang iba. And then, I saw this isang group na sumali ako ng stunt. Stunt? Mga Yes. stuntmen? Well, mukha siyang challenging kasi tumbling tapos numbering sa katawan. Medyo body pain yung hinahabol. Tapos, and then, sa isang audition. Okay, so teka lang, nag-workshop ka rin sa stuntman? Workshop yun. So, nag-stuntman ka? Yes. Talaga? So, sumalang ka as stuntman? Yes, sumalang na rin ako as a stuntman before din sa Viva. Okay. Sinong double ka or parang ka-eksena ka ng bida, gano'n? Hindi, as a stuntman lang na sa background. Okay. Pag may action scene, gano'n? May action scenes, ang pogi mo namang stuntman. Sa bagay marami ng mga poging stuntman. May mga kilala ko. Okay. Tapos, gano'ng katagal ka naging stuntman? Well, nag-start ako ng mga last year, October. Okay. Mm-hmm. Tapos, nung after nun, may sa group chat namin, may audition. And then, I start for audition na VTR ako, and then doon kinakilala yung manager ko ngayon. Na si? Mami Jojo. Veloso. Talaga. Ako, Alejandro. Jojo! Okay, kay Jojo Veloso ka. Tapos, pinasok ka niya kagad sa Viva Max? Hindi. Inanon muna ako ni Mami Jojo. Tinarain niya muna ako. Yung proper na pag-acting. Kasi iba yung sa stunt, iba yung sa
Oo, dahil ano iba ka na, ikaw Oo. na yung nasa harap ng camera. Oo, yung talagang maglilinya ka, iba yun eh. Oo. At saka yung drama, at saka yung acting na papagawa ng director, iba yun. Unlike sa stunt, you will ganito lang gagawin movements lang. So, magkaiba yun. So, tinarain talaga ako ni Mami Jojo for several roles. Puma-perfect yung mukha mo, kuya. Ang ganda ng ilong mo, totoo yan. Ang ganda ng mata. Maganda ang ngipin. Naku, ituloy mo talaga yung pag-aartista mo. Go. Tapos, syempre, yung una mo salang sa Viva Max, tayuan ba yan? Hindi. Hindi. Yung unang salang ko is yung sa series. Pero hindi ka pa lead dyan. Hindi. Pero nagpakita ka na dyan ng katawan. Napakita. Oo. Anong una mong pinakita sa una mong ginawa? Top. Topless. Oo. Puwet, nagpakita ka na. Hindi. Hindi pa. Kailan ka nagpakita ng puwet? Siguro napakita hindi ko makatandaan eh. Kung saan ka nagpakita ng puwet? Oo. Sa dami ng puwet na ipinakita. Sa dami ng eksena kung saan nasilayan ng puwet mo, hindi mo na mabilang kung ilang beses. Yes. Puro puwet lang pinapakita mo? Yes. Harap? Hindi pa. Pero papayag ka ba? Halimbawa, ito na. Isa na namang malaking proyekto, pero ang request, papakita ang harap. Frontal nudity. Yung ba yung tawag doon? Frontal nudity? Maglalakad ka, halimbawa, sasalubungin mo yung isang bading. Tapos, lalabas ka ng shower, yung mga ganyan, mabilisan lang, pero frontal nudity. Lalabas ka ng shower, tapos magugulat ka, may bading dun sa labas. Payag ka? Depende sa pag-uusap kay manager. And if the price is right. Yes. So, mukhang mapapapayag ka. Talaga. Okay. Lahat na naging ka-eksena mo ay mga babae. Yes. Lahat sila mga love scene, bed scene. Okay. Puro babae. Okay. Paano ka nagpre-prepare na, syempre, babae ito. Tapos, hindi ka pa naman ganun katagal na gumagawa ng mga sex scenes. Dahil sabi mo, October ka lang naging stuntman. Di bago-bago ka lang sa Viva Max. Bago-bago lang din. So, kamusta yung pag-eksena ka sa babae? Nagpe-prepare ka? Anong usapan niyo ng babae? Oo. Yung preparation kasi, actually ito, lang naman, kwento ko lang naman. Ang nagturo talaga sa akin ng tamang preparation dyan, si Ma'am Angeli. Bayani? Sino Ma'am Angie? Quintos, hindi. Angeline Quinto? Hindi. Sino? Sino? Si Ma'am Angelica, tinuruan niya. Ba't mama tawag mo sa kanya? Yes, ma'am talaga tawag sa kanya. Bakit bata pa yun Yes, pero for the respect. Kay Angelic Kang. Yes. Oo. So, okay. Anong tinuro sa'yo ni Angelic Kang? Yung preparation kasi. Kumang. Yung tinuro niya sa akin is, you have to approach the lead. You have to approach the girl or yung kapartner mo. Kausapin mo maayos. Off-cam. Off-cam muna. So, syempre, may waypoint akong tinatawag. So, yung tinuro niya rin sa akin. Tapos, syempre, hygiene ang importante sa lahat. Oo naman. Oo, kasi, syempre, didikit ka eh. Oo. Didikit ka sa... Hindi ka na didikit, lalaplapin mo pa. Isa yun. So, toothbrush, tapos, body soap, mga ganyan. Pero nagpa-plaster ka? Yes. Nagpa-plaster. Hindi pwedeng wala? Hindi pwedeng wala. Siya, may plaster? Yes. Pero yung taas, wala? Wala siyang plaster sa taas, di ba? Ibaba lang. Ibaba lang. Talaga. Okay. Hindi ka naapektuhan? May mga eksena ka sa kanya or sa ibang mga babae? Well, aminin ko, syempre lalaki lang din ako. Nagkagandaan talaga ako sa mga lead ko. Well, pero as much as possible, I give it a professional approach pa rin. Kasi syempre, I see it strictly work lang talaga yun eh. Well, as in never? Or may mga moment ka na parang, may mga, yung parang na medyo lalagpas na linya. Meron din naman. Meron din naman. Hindi ko nasasabihin ko kanina, pero meron. Meron naman. Meron talaga. Alam mo, nag-ano ka din, anggulo ka dito ng Will Devon. Okay na si Will Devon. Yes. Willie Revillame. Pili ka.
Willie Neff. Ay, wala na. Okay, anyway. Rest in peace. Okay. So, meron ka bang hindi makakalimutan na eksena mo sa babae tapos parang may nangyari, may naramdaman, may natanggal na plaster, or merong nadunggol sa mukha, mga gano'n. Oo. Ano? Hindi ko na, kung saan, sino, saan yun at kung sino. Pero anong eksena? Anong nangyari? Kasi syempre, parang wild talaga. So, ako doon na free flow. May tinatawag akong free flow. Free flow, ibig sabihin... Parang umadlib ka, ganyan. Ha? Umadlib. Yung flow ko talaga as a person when I do it. Okay. So, yun. So, ano nangyari? Nag-flow ka? Nag-flow talaga. Natanggal yung plaster talaga. So, kasi syempre, professionally, you have to, Bakit natanggal yung plaster? Natanggal siya kasi medyo, yung kasi pinapatay kasi. Pinapatay yung fan. Kasi malakas kasi yung sounds nun. So papawisan ka talaga. So pawis 'yon. Pawis 'yon. Pero hindi ibang likido. O meron. Hindi. So natanggal, anong ginawa? Tinuloy ang eksena. Hindi. Kinat talaga. Tapos inulit ko ulit na lagyan. Sino naglalagay? Ako. Ikaw. Yes. Pwede ba akong mag-volunteer na maglagay? Meron kami dyan. Sample. Gusto ko kasi makita kung paano nilalagay. Masakit yun, di ba, pag aalisin? Exactly, masakit yun. Nasanay na ako, di na masakit. Talaga. Sige. Kumbaga pagka, ganun na lang talaga. Sige, lalagyan natin. Okay. Yan puro babae ang ka-eksena mo. Halimbawa, bigyan ka ng BL series. Halimbawa, lalaki sa lalaki. Yan. Ang ka-eksena mo this time, kapwa mo aktor. Papayag ka ba? Well, yes. Okay ka. Depende sa sa storya. Kasi bumabase ako sa story nung script. So, ibig sabihin ko, halimbawa, love scene, sex scene, bed scene, torohan scene with kapwa aktor, okay lang. Okay lang. Talaga. Hindi mo pa na-try? Hindi pa. Talaga. Dahil dyan, meron po tayong talent na lalabas na kapwa mo aktor. Sasampulan mo kami ngayon pa lang ng toruhan. Okay. Sa pag-OFW mo, balik tayo doon. Meron na ba mga umaligid sa yung bading doon? Kasi yung buhay ko doon eh. Ang lifestyle ko kasi doon, work and then bahay. Kasi, so, walang nag-offer na bading? Wala ka na-encounter na bading? Sa pogi mong yan? Wala. Wala. Iba kasi doon eh. Doon kasi sa Cayman, kasi doon talagang, iba yung cost of living. Mahal. Mahal. Kasi syempre, di dapat naghanap ka ng gay man sa Cayman. Yan ang next mong movie. Gay man in Cayman Island. Kaya hindi ka lumalabas kasi mahal ang mahal ang cost of living. Hindi ka maintindihan yung iba doon. Syempre pagka, ultimo food, rent, wifi, tubig, ganun. So talaga, good boy ka doon? Babudgetin mo lahat. Okay. Syempre, bumalik ka na ng Pilipinas. Dito sa Pilipinas, nakailan ba din ka na? Mga ilan na? Ay! Nako, nauutal. Hindi na sinagot siya. Inuulit ko ang tanong, nakailang bading ka na? Ay, acting, tinuro ni Angelica. Hindi lang daw ang pag-eksena sa babae ang tinuro ni Angelica, pati ang pagsisinungaling. Hindi mo makakalimutan ang offer ng bading. Siyempre naman, ang dami mong, sa pogi mong yan, I'm sure, sa social media, personal. Unahin natin yung social media. Meron ba? Sa social media, hindi ko masyadong Pero, siyempre, may mga nababasa ako. Ano yung mga hindi mo makakalimutan na offer na nabasa mo? Kalimutan ko. Pero may mga offer talaga. Anong offer? Yung parang, yung imi-meet. I-meet ka, tapos babayaran ka. Oo, pero... Magkano in-offer? Hindi ko alam. Pero i-meet ka, pero yung profile,
alam mo parang hindi naman Parang hindi legit. Hindi legit. So parang fake account. Ano ba to? Parang nagtitrip ba to or ano? May pinagbigyan ka na ba? Na bading. Ay, ano naman. Sabihin mo nga sa camera, ulit ko ang tanong, may napagbigyan ka na bang bading? wala. Ay, alam mo na. Oo. Ay, para daw maniwala at authentic ang sinasabi mo at sincere, kailangan daw may luha sa kaliwang mata. Doon lang. Tapos tutulo siya kapag sinabi mo yung salitang bading. Yan, wala pa akong experience sa bading. Pak! Ganon. Dapat dun sa bading tutulo. Hirap ng cue. Ganon. Ang ina ko, gano'n ang gusto ni Direct Gina Alahar. Sa personal, halimbawa, ayan, nagwapuhan sa'yo, nakita ka, nasa Quezon City Circle ka, tumatambling-tambling ka, meron na ba? Lumapit. Wala po. Wala pa din. Talaga. Galing umarte. Mahirap mapiga. Bago pumunta dito, in-internalize na niya talaga yung direct. Hindi ako aamin. ang plakad niya, walang aamin. Ikaw ba ay may girlfriend ngayon? Karelasyon? Well, single po ako ngayon. Talaga. So, ano bang hinahanap mo sa isang babae? Ideal woman. Anong ideal woman mo? Kasi syempre, may ginagawa ako na, yun nga, sa well, maintindihan yung ginagawa. Yung tatatanggap niya yung trabaho mo. Yes. Okay. Kasi, kahit tatatanggal yung plaster mo. Kasi sa akin, napaka importante sa akin ang ginagawa ko ngayon. Dedicated ako sa ginagawa ko. Correct. Dapat maintindihan niya yung ginagawa ko. Tsaka syempre may career path kang gusto. Tsaka sobrang, yung tawag doon, parang committed ako sa Viva. Oo. Okay. So syempre, maintindihan ka, talagang supportive. Physically, ano yung gusto mong babae? Matangkad, maliit, mataba. Chubby. Gusto mo chubby. Bakit ayaw mo ng payat? Okay naman. Ayaw mo ng sobrang payat. Ayaw naman sobrang. Bakit? Gusto ko yung match sa, match sa energy namin. Parang yung, energy ko kasi is full-time na. Gusto ko yung Okay. O masakit kasi pag sobrang payat? Hindi naman. Siya iba ang sagot. Anyway. Okay. Sinong artista ang babae na talagang crush na crush mo? Crush na crush ko. Like, sa Viva ba? O sa... Hindi, kahit sa labas. At sa labas, sa mainstream. Mr. Fu. Pero, sino? Yung crush ko talaga, si Miss Heart. Heart. Oo. Heart. Natalie Hart. Natalie Hart! Sino si Natalie Hart? Ay, nagpapanggap. Natalie Hart. Dati siyang Princess Nell nung naging Natalie Hart. Sino? Okay. Si Hart Evangelista. Yes. Okay, sige. Ano ba gusto mong genre? Kung ikaw ang masusunod, bilang artista na yung kinakarir mo. Kung ikaw masusunod, comedy, action, drama, sexy, porn. Well, most likely, action talaga. Action talaga. Pero, yun, drama din. Kasi, parang nakahasa ka na doon. Nakahasa na ako doon, nagawa ko na siya. So, parang, kaya naman yung, yung mga scenes na ganyan. So, action, yung mga putok-putok ng baril. Hindi, yung parang, martial arts. Mga ala John Wick yung dating. Yung old boy yung dating, yung mga gano'n. May baril naman din doon. Alin? Wala ba? Saan? Doon sa movie ni, Wala baril. Pare marunong ko magpaputok ng baril, mga baril. Yes. Mga ilang putok? Tingin mo? 12. 12 na putok! Sampo! Pakikuha nga yung dyan, Bimpo. Ayun talaga, yun ang gusto mo na. Yes. Meron ka bang aktor na ina-idolize or idol? Ina-idolize. Tama ba yung term? O, basta ina-idol. Like, napaisip ako. International or Local muna. Sa local,
Ang ina-idolize ko si Philip Salvador. Philip Salvador. And Christopher De Leon. And Christopher. Kasi mahirap Minaalala kong kwento kay Christopher De Leon. But anyway. Kasi parang ang hirap ng flow niya na as an actor. Pero yun yung pero yung another actor na gusto kong maabot yung nila, yung caliber yung ngayon Carlo Aquino tsaka Jake Cuenca. Kasi yung magaling talaga sila eh. Mas wapo ka dun. Doon. Tsaka mas matangkad ka. Yan ang mga ganong level. Mga ganong level ng acting yung gusto kong maabot. Oo. Kasi mahihigitan mo yan. Ikaw na. Dahil international. So, sana kilala ko. International naman, yung kay Ethan Hawke. Tsaka yung kay Joaquin Phoenix, yung gano'n. Kasi wala na. Ha? Wala na siya. Ha? Okay. Okay. Sige, dahil dyan, sige, good luck naman sa iyong karera at sasagutin mo na ang iyong mga katanungan para sa araw na ito. Right. Maganda o magaling? Hirap niya na, maganda or magaling. I can be both, but you choose one. Maganda. Maganda. Yes. So, kahit hindi masyadong magaling. Mm-hmm. Okay. Ikaw ba magaling? Ito na naman. Nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Sabihin mo sa camera, ha? At uulitin ko ang tanong. Dapat with emotion, with sincerity. Nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Hindi pa. Pero bukas ba ang puso mo sa bading? Tingnan natin. So nakikita mo ba ang sarili mo na magkakaroon ka ng jowang bading? Tingnan din natin. Just in case, anong gusto mo? Babaeng bading o trans o bading na hindi masyadong halata dahil borta-borta, parang stuntman din. Kung ikaw ang papipiliin, na mas magiging komportable ka, yan. Okay, sige. Yung trans na maganda. Trans na maganda. Oo, yung mukha talaga nga. Girl na talaga siya. Yan ang kanyang identity. Yes. Sige. Matrona o bading? Parang di pa. Pili ka ng isa. Pili ng isa. Matrona, may patrona dito at may bading dito. Sino pipiliin mo? Pag matrona, parang siya, no? Parang Lola! well, 95 years old. Malapit na maka-100 at makakuha ng 100,000 pesos sa City Hall. Charot lang. Sige, matrona tayo dyan. Ay, naku, dahil may 100,000. Natry mo na magkaroon ng karelasyon na mas may edad sa'yo. Natry ko na din. Anong agwat ng edad? Say mga 5 years or 10 years ganyan. Hindi naman. 10 years. So medyo anong edad niya? Hindi. 17 ako, tas 21. Hindi pa yun. Okay pa yun. So, matrona talaga pipiliin mo. Ayaw mo ng bading? Ayaw mo naman. Ikaw naman. Inuno mo na, in-algorithm mo na naman ako dun sa bading. Kaya, ininuno mo, hindi mo pinili. Balita ko, matrona o bayot? Baka sakali mag-iba yung term, iba yung sagot mo. Matrona o bekla? Mukha na yung pandesal o hotdog? Hotdog. Ay, ang bilis! Kaya this is it. Balik mo na yung shirt mo at yung pants. Okay. Ganda ng watch mo. Yes, thank you. I like it. But huwag ka lang masyadong lalayo sa camera. Medyo lumapit ka sa akin. Sa camera. Yan. So, yun, nasanay ka naman dyan. Nakailang hubad ka na ba? Mabilang. Hindi mo na mabilang. At sa bahay, nag-ubad ako eh. Ha? At sa bahay, nag-ubad ako eh. Ay, punta ka sa bahay ko. Ayan na. Ayan na. Fairness. Ano kadalasang role mo? Lahat na nagawa mo na? Hindi pa. Yun nga, conductor, goody-goody ako doon. Tapos yung Sinorba mo ba siya sa bus?
May eksena kayo sa bus? Yes. Ay, ayan na. Thank you very much. Maraming salamat. Dahil dyan, invite mo na sila sa iyong mga proyekto at sa iyong social media accounts. Okay, so first Instagram official Chester Gresha, tapos sa TikTok is official Chester Gresha. Then doon sa TikTok tsaka Instagram tsaka sa Facebook is Chester Gresha. Di ba meron kang bagong ginagawa sa Viva Max? Ano yes, ini-invite ko po kayo na manood ng Punit na Langit. Directed by Ro Pajema. Ang lead po namin dito is si Miss Tiffany Gray, si Miss Appleby, si Errol, and ako. And kasama si Miss Ayla Cruz, tsaka si Aria Bench. Sa September 8, mark nyo yung calendar nyo. Sana po manood po kayo, magugustuhan nyo po ito. Kasi iba po yung, yung approach ko dito na as a character. Panoorin nyo po. Punit na Langit. Punit na Langit. Sino naman ang napunit? Silang lahat na binanggit mo. Kilala ko yung isa doon, si Apple P. May eksena kayo ni Apple. Panoorin nyo. Panoorin nyo, maganda. Kasi, So, nampunit ka dyan? Yes. Talaga. Pwede ba magpapunit? Ng papel? Maraming salamat. Yes, maraming salamat, Mr. Poof. Ayan, maraming salamat. At dahil dyan, maraming salamat din po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu, Maganon! May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfu.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guwafu. WTFU.